Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman tayo, nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at meron tayong pag-uusapan na mahalagang bagay. Oo, kailangan mag-subscribe ka muna at para malaman mo kung ano-ano yung mga kakwelahan itong mga impeachment, mini trial daw kuno. Mga nagpapanggap. Sila daw ay mga nagbi-mini trial na dyan. Maraming umaalma. Maraming nagbabakbakan na nga sila dyan eh. Diba? Totoo sa totoo. Kita nyo sino yung magbabakbakan dito. Sino nga to? Si Rodriguez? Si Rufus. Rufus ba yun? Rufus ba? Kumusta naman yung natin, yung camera? At saka sino? Si Laylay. Si Laylay ba ang kabakbakan ni Rufus? Alamin natin ngayon bakit sila nag-aaway-aaway dyan. Itong mga mahilig impeach si BP Sara, kayo na sana magbakbakan dyan at ialis nyo na si BP Sara dyan sa usapin nyo. Mga wala kayong mga kakwenta-kwenta, puro kayo mga birador na mga mali-maleta, dyan pa kayo, tapos pagbibintangan nyo pa si BP Sara. Mga gunggong, anak ka ng tipaklong. Wala kayong mapapala, hindi kayo aatenan ni BP Sara, ang magsasalita lang dyan, si Attorney Powa, Yun, ang the best. So, alamin natin to. It has already been stated that the Honorable Director of NBI has already assigned personnel to watch 24 hours. Mr. Madriaga in Camp Bagondiwa. In fact, the jail superintendent has already stated that Madriaga has been transferred to a solitary cell so that there'll be no other people there that will endanger his life. And so, Madam Chair, with the presumption, Madam Chair, of regularity of functions and that our witnesses will be fully protected, there's no need for this motion. Secondly, Madam Chair, Ramil Madriaga is a polluted source. He is facing kidnapping with murder charges. Diba? In 2021, one member of pero, boss, banat ka ng banat. Pabida-bida ka. Hindi natin alam. Baka sunod. Kasi naalala nyo ito ano pangalan nito? Si Rufus nga. Oo. Di ba, akala natin kakampi to kay BP Sara eh. Kasama naman pala niya sa... Nagtaas ng kamay para ituloy yung impeachment dito sa Kamara. Ito na naman siya. Nakikibakbaka na naman eh. Tuloy mo. Anti-kidnapping gang was killed. A PNP, member of the anti-kidnapping gang. And then they were arrested in 2022, 2023. That's why he is in jail. And now we're going to give credence to a polluted affidavit. Kaya naman sila. No, There is a point of balat na naman sila ng banat. trying to protect somebody who is a polluted source. In fact, in the cases... Rambulan na kayo dyan, mas maganda. Tumayo ka, bakbakan mo ka agad si Dilima, pati si Rehistro. Pag sasampal-sampalin mo. Para matapos yung mga... Inuubos nyo lang ang pondo ng bayan. Inuubos nyo sa mga hearing nyo, impeachment kayo na impeachment. Kung hindi kayo magkakaintindihan dyan, tumayo ka, sampalin mo si Rehistro, sampalin mo si Dilima, sampalin mo lahat sila dyan. Andyan si Chihuahua. Di ba? Tuloy! Rodriguez, there's a point of order. Thank you, Madam Chair. Let's hear the point of order. The Honorable Dilima is recognized. That is clearly premature for anyone to raise an issue of credibility on the Ito part. naman, kala mo naman talaga to. Yan, kaya nga sinasabi na Rufus, puro hearsay lang naman kayo dyan. Wala kayong mabigat na ebidensya na talagang ito si Ramil Madriaga ay bagman ni BP Sara. Wala. Puro lang kayo, aligasyon. Doon kayo magaling sa aligasyon. Tapos, pupunta kayo doon sa Camp Bagondiwa, makikipagkaibigan kayo kuno, makikipag-usap kayo, witness nyo na. Star witness pa. Yan sila. Nagulat kayo, di ba? Ngayon, si Rufus, maingay na naman. Kung galit ka, Rufus, kung ayaw mo sa impeachment, manindigan ka. Gayahin mo si Kung Bong Suntay. Diba? Siya lang yung nanindigan na hindi siya nagtaas ng kamay. Ano naman drama ito? Kasi nakikitaan natin sila, nakakala mo, nagtatanggol niya itong si BP Sara, ano ba ending nito? Nagtatanong lang kasi alam mo naman to, baka laban bawi eh. Nalaban sa Kamara, tapos pagdating sa dulo,
Pagtapos na, meron ng committee report, tatataas ng kamay. O, laban-laban na siya. Wala nang bawi-bawi, di ba? Of the intended witness. He's not yet testifying. He will testify, and therefore, issues of credibility can be raised in the questioning, in the clarificatory questioning. Walang Ms. credibility. Mardiaga can be asked about those things during the hearing, the proper stage of the hearing, but not at this point. So it's out of order. Any such statement relating to the issue of credibility, statements like a polluted source. that- Polluted source naman talaga. Ikaw pinagpupulot mo sa looban eh. Ay, hindi ba naman malay ba naman ng taong bayan na magkakilala kayo doon? Diba? Malay ba namin na parang, Junel! Ha? Close friend kayo, ika nga. Diba? Hindi ito isang kwentong kutsero. Ito ay kwento na yung si Madriaga ay walang kakwenta-kwentang witness nyo. Kaya yun ay pinagtatanggol. Magbakbaka na lang kayo dyan. Matira matibay kung sino talaga ang paniniwalaan ng tao. Kaya tandaan nyo, sa Kamara lang na impeach si VP Sara, hindi pa sa Senado. Wala pang desisyon. Pag ito pumunta sa Senado, at alam nyo naman, mayroong mga re-electionist. Alam nyo naman, yung tatay ng dalawang Estrada ay na-impeach kaya hindi sasali yan sa impeachment. Di ba? Mag-isip-isip kayo dahil malapit na 2028. Pa-Abril na tayo, ibig sabihin, 8 buwan na lang, papasok na ang 2027. Bakbaka na ito! Yun! Yun ang mga hinihintay ng taong bayan. Yung pagkakataon na maluklok si VP Sara, ano kaya magiging muka nito mga ito? Ano kaya mga... ano kaya magiging nito? Asta nito pag halimbawa si VP Sara nakaupo. Diba? Yun ang hinihintay namin. Kayo galingan nyo ng gusto. Pag na-back to you kayo, kami naman. Tayo naman. It is not yet proper at this stage of the proceedings. Would you Madam like to Chair? raise a motion concerning the manifestations of the Honorable Rodriguez with respect to the credibility of Ramil Madriaga? I move that particular part of the manifestation of the Honorable Congressman Rufus Rodriguez with respect to Mr. Madiaga being allegedly a polluted source and the related statements with respect to the issue of his credibility be stricken off the records. Is there any second? Second, Madam The Chair. same has Madam been Chair. seconded. Is there any I objection? will, yes, of course, Madam Chair, because we are Two trying to... motions are pending now. Yes. One is the motion for the issuance of subpoena motion for protective custody of Ramil Madriaga raised by the Honorable Chel Jokno, and second is Mukhang nabubuking si ate mukhang meron pinaplano Subpina. Sino susipinahan nyo? Kaya nyo kaya supinahan si VP Sara? Kaya nyo kayang paharapin si VP Sara sa Kamara? Naalala nyo ba? Hindi nga humarap yung amo nyo. Tapos si VP Sara pipilitin humarap. Aba. Mukhang ibang usapan yan. Ibang usapan yan. Tandaan nyo hindi kayo kampi ng taong bayan. Ang taong bayan ay nandyan lang sa gilid-gilid. Pag sinubukan nyo, huwag nyong tangkain. Perasahin si VP Sara. Aba. Nako. the motion to strike off from the record the manifestation concerning the credibility of Ramil Madriaga. The same has been seconded as well. This representation is not out of order. We are discussing about giving a bundle of rights, 3. All of this to be able to give that advantage, that perceived, safety issues which are not. That's why me stating that to give this bundle of rights, to give this protection, to all of this custody and so forth in a safe place, should not be given to a polluted source. That is the point that I have. And therefore, it is not out of order. We are discussing, we are objecting to this particular motion. And that is the reason why, these are the reasons why I say that we have to know this person whom we are giving all of these extra advantages and extra attention and care
which he does not deserve. Madam Chair, The Honorable De Lima. Mr. Madiaga is listed as Oh, one of the tapos? witnesses for the complainants. And that's why I asked for the issuance of subpoena juris tecum. And it's very clear under Section 8 of the Rules of Procedure in Impeachment Proceedings, protection to complainants or witnesses. The House may, upon proper petition, provide adequate protection to a complainant or witness if it is shown that the personal safety of the complainant or witness is in Ilan muna kami, ha? Ikaw lang may gusto ng proteksyonan niyang bata mo. Pero ang taong bayan, asar na asar dahil polluted na talaga, polluted na talaga yung mga eksena nyo. Nakakawindang kayo. Press conference of VP Sara Duterte impeachment defense team. Ano kaya ang sasabihin dito? Kailangan may pagtanggol, no? Si VP Sara. Kasi alam niyo naman, pinagtulungan ito ng napakalalaking mga bakulaw. 'Di ba? Pero sa mata ng taong bayan, si VP Sara ay walang nilustay. Ito mga pakanaan lang ito ng mga sindikato sa gobyerno. 'Di ba? Bakit mo nasabi 'yon, Kuya Gus? Ano ba nangyayari ngayon? 'Di ba? Nagkakampi-kampihan sila. Yung mga nagkakampi-kampihan, yun yung binulgar na may mali-maletang pera. Sino nagbulgar? Di yung kasama rin. Na ngayon, away-away na sila. Pero, sana lang na mapalabas nila si Saldico para matapos na lahat ng problema. Kasi pag lumabas si Saldico, for sure, ituturo niya, ididiin niya yan si Balulong, pati si Pangulo ng Pilipinas. Wala namang idinulot na maganda yan. Puro, kita niyo, namumblema. Saan kukuha ng langis? Ang ganda ng panukala ni Senador Marcoleta. Andyan lang pala Singapore. Diba? Meron naman pala dyan, makukuha na, mas malapit pa. Within one day, andyan na. Gustong kumuha sa gitna silangan eh. Ayaw pa rin nilang matigil yung katkungan nila eh. Hindi gaganda ang gobyerno, basta maraming puro magnanakaw ang nakapwesto. Ito, alamin natin kung ano yung mga pag-uusap dito. Ang defense team ni VP Sara. Paliwanag kaya rito. Allows the committee to conduct a hearing for purposes of submitting its report to the House of Representatives within 16 session days from referral. The same does not give the committee any power or jurisdiction to conduct any form of Yan whether mini or full-blown, much less receive and try any evidence. Yan. That impeachment rules must be compliant with the Constitution is made clear in Francisco versus House of Representatives, wherein the Supreme Court declared Section 16 and 17 of Rule 5 of the Rules of Impeachment Proceedings adopted by the 10-12 Congress unconstitutional. And in doing so, the Supreme Court aptly reminded it is basic that all rules must not contravene the Constitution, which is the fundamental law. In light of these, while the invitation for the respondent and counsel to participate in the committee's mini-trial is well noted, we cannot, however, do so at this point on the ground that the committee and/or the House of Representatives, as well as any of its members, lack jurisdiction to conduct any form of trial, exercise any of its incidents. Absent such jurisdiction, any attempt to proceed in the nature of any form of trial or to invoke powers ancillary to it is unconstitutional. Yan. Consequently, the respondent puts on record her objection to any requests, motions, or similar efforts aimed at obtaining or fishing for supposed evidence through processes that necessarily presuppose the existence of lawful authority and jurisdiction under the Constitution, which in this case is absent.
As timely stated in the appearance and consolidated answer both made ad cautelam, the respondent does not waive any jurisdictional or other objections she has to these proceedings, nor her right to seek the appropriate legal remedies. Nonetheless, she is prepared to meet the charges against her before the proper jurisdiction. Yan. Ano rito? Wala naman kasing jurisdiction. Sinabi na rin ng Supreme Court na wala na kayong magawa kundi bakbakan lang, 'di ba? Nung unang impeachment, di ba, nabasura na lang. Ano sustansya pa ba nitong pangalawa? Sila lang naman nagkakaintindihan, yung mga taga-kamara na yan. Wala silang bukang bibig, puro Duterte, magnanakaw. Kayo puro magnanakaw. Kayo yung nababalita, pinagdadalahan ng mali-malitang pera. Tapos ibibintang nyo sa magaling na mamuno ng bansang Pilipinas. Ibibintang nyo. Ano kayo, siniswerte? Unang-una makakalaban nyo taong bayan. Yan ang pakatandaan nyo. Dahil sa mga panggigipit nyo, umaalma na ho ang taong bayan. Tignan nyo yung survey. Hindi na kayo makatingala sa survey, ano? Hindi na kayo makalunok dahil sa tindi ng survey ng nakukuha ni Bibi Sara. Yung 34, pumalo na ng 56. Ano pa sa susunod na linggo? Kakaawa ito, no? Kaya takot na takot sila. May interview pa nga si Chihuahua dyan, sa bilyonaryo na parang natatakot siya, siyempre. Baka balikan siya. Natural! Natural, babalikan ka. Oo, kasi kayo, wala kayong ginawa nasa Tuadcom kayo, nasa Infracom kayo, nasa Tricom kayo. Buong taon, Duterte ang mga binibira nyo. Tapos natatakot pala kayo, ma-back to you pagdating ng oras. Ano kayo? Swerte? Ganun-ganun na lang yun? Magpa-survey ka. Kayo, hinahamon kayo ng taong bayan. Kayo mga nasa kamera. Na bumira kay Bibi Sara, hinahamon kayo. Tandaan nyo, ang Agila ng Davao, simple lang, pero mabilasik yan. Lahat, tandaan nyo, yung group effort na yan, markado yan. Tapos itong, yung grupo ng Tuadcom, markado kayo dyan. Yung mga nagtatalo, naku po, malamang sa malamang, isusukan nyo yan. Masarap ba kumain ng pagnanakaw? May nagsabi nga sa comment section hindi naman daw nila ninakaw yung Kuya Goods. Kusa naman daw yung binigay at hinatag na mali-malitang pera. Kahit na, pinagluloko mo lang ang taong bayan. Tatakbo ka, sa pagkakongresista, nag-a-after ka lang pala sa mali-malita. Ang saklap, no? Diba? Pinukbok ka tuloy. Eto, meron naman ditong asungot na laging nakabira kay... Ito, yung pangit. Ganda ng pangalan mo, Lovely. Parang lonely na ang pagbubuka. Ano naman banat mo? Granada, hindi nagugulat sa fake news. Fake news ng DDS Onggoy. Kayo ang nauuna. Dahil mahal ng mga taong bayan, mahal ng mga vlogger, ang mga Duterte, wala naman magtatanggol tignan mo, bumanat ka. Gusto mo mag-debate kayo ni Bibi Sara. Ante, nahihibang ka? Rudy naman, saan ka nakakita? Ito, pipitsuging bata. Gusto makipag-debate sa Vice President. Ano ka? Nahihibang ka ba? Mataas na ba yung hallucination mo? Mataas na ba yung pangarap mo? Medyo sumisikat, dahil sa pagbira sa mga unang-una. Nahamon ko ng debate. Pinatulan ng mga pinatulan ng mga vlogger. Iyak. Ngayon, sumandal ngayon sa mga pangit na vlogger na kasama niya. Hindi naman sa pagmamalinis pangit na nga ako. Ano ka pa? Di ba? Akala ko to maganda. Wow, sabi ko maputi. Nung nawala yung filter, anak ng tiyan mo kay Shoka.
Uy! Uy! Alin ba niya, Kuya Goods? Ito yung sinasabi ko sa'yo. Ito, yan o. Diba? Siya yun. Yung humahamon kay Bibi Sara. O sige, anong banat mo? Ano ba yung tingin mong aim ng mga ganong klaseng fake news at kung nakatulong ba to sa bansa eventually na fake yung kumakalat ng mga solusyon na ganyan? Actually, hindi na bago sa akin to eh. Kasi, you know, these, especially the Duterte supporters, the Duterte side, gusto nilang ipakita sa taong bayan na sila yung may solusyon at hindi ang gobyerno. They always want to show that picture. Ano pa? Ha? Ano ba ginagawa ng boss mo? Gumagawa ba ng paraan? Ito naman ate, parang 1 plus 1 equals 1 lang yan eh. Ay, 2. Ah? Hindi ka ba nahihiwagaan sa mga sagot sa interview ng amo mo? Parang kagaya mo na rin eh. Di ba? Halos everyday lutang. Eto mga ganitong tao na gusto magpasikat, gagamitin pa ang Vice President para makilala. Hindi natin alam kung magkano ang sabi ni Aling Ledesma. Di ba? Kung ito, itatapat kay Bibi Sara, magnilay-nilay ka. Oo, nakakahiya. Alamin mo muna yung mga takbo, takbo ng politika. Ito, bigla kang papasok, wala kang pakundangan, ni Haniho. Bigla kang eksena. Ngayon, viral ka ngayon. Ay, tigil na kita, baka mas lalo ka pang sumikat. Hindi ka pwede sa... yung ibang unang-una sumikat, laos na eh. Bakit Kuya Goods? Supporter ng bangag eh. Kala nila sisikat sila, ayun. Nawala ng kwento. Hindi na pinapanood. Kasi nga, hindi magmumura, maninira ng maninira. Yan ang mga gawain nila. Kung hindi nila murahin si Bibi Sara, si Tatay Digong, maninira na maninira. Parang ito lang din to eh. Sa pangit na ba naman yan? Kuya Goods, baka pangit ka naman eh. Ano pa? Di pares kaming pangit. Ito pa, isa pa anong pangalan? Ridon, ano? Mas talaga super pangit yan. Marami mga bagay-bagay. Ito, balik tayo sa bakbakan ng kamera. Hindi impeachment trial sa kamera, unggoy. Pinagluloko nyo pa kami. Ano yung gusto yung palabasin? Di ba nga sinabi nyo, sufficient in ground. Hindi pa rin impeachment para sa inyo. Di kayo maglukuhan dyan. Kahit impeachment man sa inyo yan, sa inyo lang yan. Hindi kayo aabante sa Senado. Totoo. Daming subpena on POA. Ano ba talaga? Subpena versus POA. Bakit naman si POA ang sisubpenahan nyo? Diba akala ko ba ayaw nyo pagsalitaan yung mga abogado ni Bibi Sara, ngayon isusubpenan nyo mga unggoy pala. Ay! Diba? Noong una, sabi nila, hindi raw kailangan magsalita itong abogado ni Bibi Sara kasi dapat si Bibi Sara lang daw ang sumagot. Ito, subpena versus defense team. Spoke POA approved by House panel. Bakit? Anong issue naman? Bakit sa subpenahan abogado? Abogado lang yan. Diba? Kung kayo may ibang balak, nakakahiyaan na kayo. Hindi kayo makaabante kay Bibi Sara, kasi matalino si Bibi Sara. Nilalaro-laro lang kayo. Ano ito? Pasok. Wala na. Abante natin. 30 votes Ayan. in the affirmative, 1 vote in the negative, and 0 abstention. The motion is granted. The committee is directed to issue the necessary subpoena duces tecum and subpoena ad testificandum to Attorney Cynthia Viñas Pantonal, as well as the production of the original affidavit of Mr. Madriaga, executed on November 29, 2025. So ruled. The Honorable De Lima. Madam Chair, my fourth motion is also for the production of subpoena duces tecum and subpoena ad testificandum to the custodian of the Archives Division of the House of Representatives
to produce, identify, and authenticate transcripts, video recordings, and related records of prior hearings of the House Committee on Good Government and Public Accountability on the Office House of the hearing of good government. Kayo-kayo lang, ha? Hindi kami natutuwa sa pinagsasabi nyo dyan. Walang mga masustansya, mga nasayang lang ang pondo ngayon. Itong mga unggoy na ito eh. Pondo ng bayan, nilulustay. Puntos para kay BP Sara ang nangyari ngayon. Totoo naman eh. Diba? Ano na pala nito? Nag-iiyak. O kailangan pa supinahan yung mga abogado. Impeachment admit on all crisis. Ba't napunta sa all crisis? Dapat ang sumagot niyan, yung amo nyo. All crisis, hindi ka mapaliwanag ni Anta Clara eh. Wala raw all crisis. Ang sinutumbok daw ng Pangulo ay yung sa Middle East, unggoy. Anak ka ng tipaklong ka. Oil crisis, doon nga minahan ng langis, sasabihin mo. Puntos to kay BP Sara, yung usapin na ito. Ano sabi rito? Kailangan si Jinky Ruistro kasi hindi naman sumipot si BP Sara sa kanilang mini trial. Ano ngayon gagawin nyo? Pipilitin nyo si BP Sara? Pipilitin nyo ba? Hindi nila kayang pilitin si BP Sara. Dahil wala silang karapatan. Kung gusto ni BP Sara, hindi sila sagutin at siputin, okay. Oo, may ganon. Pero kung pipirasahin nyo, ibang usapan na yun. Tandaan nyo, ibang usapan yun. Pag si BP Sara ay ginawa nyo ng kwento at sabihin nyo, humarap at humarap at humarap, ay ibang usapan yan. Doon kayo talo-talo. Ang taong bayan ang huhusga sa inyo. Woo! Napahiya itong mga ito. Wala na! Tapos na! Kailan ulit? March. Sa April 14 na. Pagkatapos na mahal na araw kasi may ano na ho sila, may recess. Recess ba tawag doon? Diba? A House just by hold press briefing after impeachment hearing. Ang daming kwento rito. Natatawa ako dito sa bakbakan ng dalawa eh. Si Rufus at si Dilima, no? Talagang gigil na gigil si Dilima. Pag pinagtatanggol si BP Sara, mayroon pang mga motion pa na lang. Yari ito kay BP Sara pagdating ng tamang panahon. Yung nga pala, kanina nagpagas ako, grabe, sa Shell. 105 per liter. Yung 300 ko sa motor, 3 litro lang na ikarga. Grabe ho, no? Ngayon pa lang, ito kasi nagbabala na ho yung, alam niyo ho, kasi kung wala tayong makuwang langis, ang mangyayari dyan, kulang. At baka yung mag-brownout pa ngayon yan. Siyempre, yung langis, kailangan din niya sa, di ba? Para minsan patakbuhin yung kinukuha ng kuryente. Kaya bumili na ho kayo ng solar. O kaya yung rechargeable na para sa gabi. Nagbabala na ho. Baka pag talagang nag-short na, yun ang mangyayari dyan. Ito naman kasing mga nagbabakbakan sa pinagtatalunan nila, puro langis din. Tayo naman, apektado kasi dependent tayo ng langis mula sa kanila. Ito, tanda na to sa inyo ha. Sa susunod, mag-improve na. Kailangan makapagpagawa na kayo ng planta ng Pilipinas, ng langis. Planta, dito sa ating bansa. Planta ng puro pagnanakaw lang kasi natupak. Diba? Unahin yun para mas mura. Pag natapos ang bakbakan yan, baka hindi na bumaba ng 70 yung langis eh. Maaaring mangyari yan. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, wag mo kakalimutan mag-like, share, subscribe, at pindutin mo rin yung bell para lagi kang updated. At araw-araw ho tayo may upload Yan ang lagi sinasabi.
huwag kayong mag-skip. Pag na, hindi nyo naman nakita, hindi nyo napansin, hanapin nyo lang si Kuya Goods. Ay, nasa na kaya si Kuya Goods? Magaling yun, magaling. Yun. Hanggang sa muli, bye-bye!